sa isang maliit na baryong nakasiksik sa paanan ng bundok Sierra Madre. Ang hangin ay amoy basang lupa at pinakulo ang dahon ng sambong. Dito, ang bawat araw ay payapang dumadaan. Sinusundan lamang ang paikot ng araw at buwan. Sa isang maliit na kubong na papaligiran ng halamang gamot, mapayapang namumuhay ang batang si Maya kasama ang kanyang Lola Elena. Si Lola Elena, isang kilalang albularyo, ay ang puso ng kanilang komunidad. Ang kanyang nga kamay ay sanay sa pag-aalaga ng mga may sakit at ang kanyang boses ay nagbibigay ginhawa sa mga nababagabag. Isang hapon habang tinutulungan ni Maya ang kanyang lola sa pagpapatuyong nga dahon ng oregano, isang tunok na hindi pamilyar ang pumunit sa katahimikan ng baryo. Isang makintap na itim na sasakyan, kumikinang na parang isang malaking salaginto, ang dahan-dahang gumapang sa kanilang bakubakong daan. Huminto ito sa tapat mismo ng kanilang bakuran. Ang makina nito'y umugong na parang isang nagbabantang hayop. Ang makapitbahay ay sumilip mula sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga matay puno ng pagtataka at kaunting takot. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang bumaba ang isang babaeng may tindig na pangmayaman. Si Isabel na nakasuot ng damit na halatang hindi nababagay sa maputik na lugar. Sumunod sa kanya ang isang lalaking may matigas na anyo at malamig na mga mata. Si Marco, ang kanyang asawa. Naglakad sila patungo sa kubo. Ang bawat hakbang ay tila nag-iwan ng bakas ng kapangyarihan at paggamak. Tumayo si Lola Elena, pinakpagan ang kanyang kamay sa saya at sinalubong sila sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang mata ay matalas. "Magandang hapon po," bati ni Isabel. Ngunit ang kanyang tono ay walang kabaitan. "Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Hinahanap namin ang kapatid mo, si Mayor Damian." Hindi sumagot si Lola Elena. Sa halip ay tinitigan niya lamang sila na parang sinusuri ang kanilang mga kaluluwa. Si Maya, na nagtatago sa likod ng kanyang lola, ay nakaramdam ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ang simulang isang bagay na madilim, isang unos na matagal nang namumuo sa pagitan ng kanilang pamilya. At ngayon, ito ay malapit ng manalasa. Nang mawala sa paningin ang itim na sasakyan, nag-iwan ito ng alikabok at isang nakabibinging katahimikan. Ang tensyon ay nanatili sa hangin. Mabigat at malakit na parang ambon bago ang isang malakas na bagyo. Si Maya, na kanina pa mahigpit ang kapit sa paldang kanyang lola, ay sa wakas ay nakalakas-loob na magsalita. Ang kanyang munting boses ay bumasak sa katahimikan. "Lola, bakit po ganun sila?" "Para po silang galit," tanong ng bata. Ang kanyang nga mata ay sumasalamin sa pagkalito. "At sino po si Mayor Damian?" "Sabi po nila kapatid niyo siya, pero bakit parang hindi niyo siya kilala?" Bumuntong hininga si Lola Elena. Isang tunok na tilanak mula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dala ang bigat ng maraming taon. Ang maguhit sa kanyang mukha ay tila lumalim. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at marahan siyang inakay papasok sa kanilang munting kubo. "Halika, apo. Gagawa akong mainit na salabat. May mga kuwentong mas madaling pakinggan kapag may hawak na mainit na tasa." Umupo sila sa maliit na hapagkawayan. Ang amoy ngang pinakuluang luya ay unti-unting pumuno sa silid. Isang pamilyar na halimuyak na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Ngunit alam ni Maya na ang kwentong maririnig niya ay magdadala ng anino sa kanilang ligtas na munting mundo. Tinitigan ni Lola Elena ang kanyang apo. Nakikita sa mata nito ang inosensyang gusto niyang protektahan. Ngunit alam niya ang dumating na ang panahon para malaman ng bata ang katotohanan. Ang pamilya natin, Maya, panimulang matanda. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, ay parang isang malaking puno. May masanga itong malulusok na umabot sa araw. At may masanga rin itong nabubulok at gumagapang sa dilim. Ang lolo Damian mo at ako, nakmula kami sa isang puno. Ngunit magkaibang sanga ang aming tinahak. Dinala ng kuwento ni Lola Elena si Maya sa isang panahong hindi pa ito isinisilang. Noong nga bata pa sila ni Damian, ang kanilang pamilya ay isa sa mapinakarespetado
sa buong lalawigan. Ang kanilang lolo, sa tuhod si Lolo Iking, ay isang pinunong minamahal ng lahat. Ngunit isang araw, tinamaan itong isang kakaibang sakit na hindi kayang ipaliwanag o gamutin ng sinumang albularyo. Ang dating malakas na haligi ng pamilya ay unti-unting nanghina. Naubos na parang kandilang malapit ng maubusan ng mitsa. Desperado na ang lahat. Isang gabi, sa gitnang kanilang pagdadalam hati, nawala si Damian. Hinanap nila ito kung saan-saan, ngunit walang nakakita. Bumalik lamang ito kinaumagahan, pagod at putikan. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa kanyang palat may hawak siyang isang maliit na bato. Ang itim na bato, bulong ni Lola Elena. At napansin ni Maya ang panginginig sa boses ng kanyang lola. Ito ay isang bagay na mas maitim pa sa pinakamadilim na gabi. Ngunit sa loob nito ay may kumikislap na parang bituin. Ngunit hindi iyon liwanag ng pag-asa, Maya. Iyon ay liwanag ng isang sinaunang kapangyarihan at ng isang walang hanggang pakagutom. Ikinuwento ni Damian na natakbuhan niya ang isang ermitanyo sa puso ng gubat. Isang tagapag-ingat ng mga bagay na hindi dapat mapunta sa kamay ng mga mortal. Inalok siya nito ang isang pagpipilian. Hayaang mamatay si Lolo Iking ng payapa o tanggapin ang itim na bato at ilipat ang sakit sa bato kapalit ng buhay ng kanilang lolo. Ang kapalit, ang sinumang magmay-ari ng bato ay magiging tagapagmanangang kapangyarihan nito at ng sumpa nito, siya ay magiging isang aswang. Ako, na nun ay isa ng nag-aaral na manggagamot, ay nakita ko kaagad ang kadiliman sa paligid ng bato. Nakita ko ang aninong nakakapit dito. Nagmakaawa ako kay Damian. Huwag kapatid ko, sabi ko sa kanya. Iyan ay sumpa, hindi biyaya. Ang buhay na ililigtas mo ay magiging anino lamang sa habang buhay na kadiliman na iyong papasanin. Ngunit si Damian ay bata pa, mapusok, at labis ang pagmamahal sa aming lolo. Para sa kanya, ito ay isang sakripisyo, isang tungkuling dapat gampanan. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya, ate, sagot niya sa akin. Ang kanyang mata ay punong determinasyon. Kahit pa ang kapalit nito ay ang aking sariling kaluluwa. At ginawa nga niya. Sa isang ritual na lihim, tinanggap niya ang bato. Kinabukasan, si Lolo Iking ay milagrong gumaling. Nakaroon ngang malaking pagdiriwang. Ang lahat ay masaya, maliban sa akin. Nakita ko ang pagbabago kay Damian. Ang kanyang mata ay nakaroon ng anino na hindi maalis. Ang kanyang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mata. Nagsimula siyang umalis tuwing gabi. Sinasabing kailangan niyang maklakat-lakat. Kasunod nun ay ang magabalita. Mag-aalagang hayop na nawawala sa magakalapit na baryo. Natatakpuang walang dugo. Kinumpronta ko siya isang gabi. Nagtalo kami. Sa gitna ang kanyang galit at pagtanggi. Sa isang saglit na nawalan siyang kontrol, nakita ko ito. Ang pagbabago sa kanyang mata, ang paghaba ang kanyang kuko, ang anino na tila bumalot sa kanyang buong katauhan. Sa takot at pihati, iyon ang naging hudyat ng aming paghihiwalay. Lumayo ako. Pinili kong mamuhayng simple dito sa baryo. Malayo sa kapangyarihan at sa sumpang yumakap sa aming pamilya. Itinayo ko ang sarili kong pamilya, ipinangana ang iyong ina at sinikap na kalimutan ang madilim na bahaging iyon ng aming nakaraan. Si Damian ay umakyat sa kapangyarihan. Ginamit niya ang impluensya ng pamilya para maging mayor. Marahil, iyon ang paraan niya para makontrol ang gilim sa loob niya. Ang maksot ng maskara ng pagiging isang pinuno sa araw, para labanan ang pagiging halimaw sa gabi. Huminto sa paksasalita si Lola Elena. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa malayo. Tila binabalikan ang isang sugat na hindi kailanman nahilom. Hinawakan niya ang pisngi ni Maya. Kaya, apo, naunawaan mo na ba? Ang Lolo Damian mo ay pumili ng isang madilim na landas para iligtas ang pamilya. Ngunit ang landas na iyon ay may sariling mga panganib at ang babaeng iyon si Isabel at ang kanyang asawa
Nararamdaman ko sa kanila ang parehong kadiliman. Ngunit hindi tulad ni Damian, hindi ito sakripisyo para sa kanila. Sila mismo ang kadiliman at naghahanap sila ng mas malaking kapangyarihan. Kaya lumayo ka sa kanila, Maya. Lumayo ka. Ang kuwento ay nagiwan ng isang bakas ng lamig sa loob ng munting kubo, isang lamig na hindi kayang pawiin ng mainit na salabat. Naintindihan ni Maya na ang pagbisita kanina ay hindi lamang isang alitan ng pamilya. Ito ay isang paghahanap at ang hinahanap nila ay hindi lamang isang tao, kundi ang sumpang matagal lang nakatago sa puso ng kanilang angkan. Ang gabing iyon ay isinumpang langit. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa buong lalawigan. Ang hangin ay umuungal na parang isang nasugatang higante. At ang ulan ay bumubuhos na tila walang katapusang mabalisong na tumatama sa iyero at nipa ng munting kubo ni Lola Elena. Sa bawat dagundong ng kulok, napapayakap si Maya sa kanyang lola. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit si Lola Elena ay nanatiling kalmado. Ang kanyang presensya ay parang isang mata ng puno na hindi kayang itumbang ang anumang unos. Hinahaplos niya ang buhok ng kanyang apo habang nagpapakulo ng tubig para sa kanilang taa. Sa gitna ng ingay ng kalikasan, isang tunok ang pilit na sumisingit, isang mahina, despradong katok sa kanilang pintuan. Sa una, inakala nilang gawa-gawa lang ito ng hangin, ngunit umulit ito mas malakas at mas apurado. Nakatinginan si Lola Elena at Maya. Sino ang maglalakas loob na lumabas sa ganitong panahon? Dahan-dahang tumayo si Lola Elena, kinuha ang isang matibay na pandikdik ng bigas at sumanyas kay Maya na magtago sa ilalim ng hapag. Bawat hakbang niya patungo sa pinto ay mabigat, ang bawat yabak ay sinasabayan ng kabok ng kanyang dibdib. Sumilip muna siya sa maliit na siwang. Sa dilim, wala siyang manina kundi ang walang tigil na buhos na ulan. Ngunit nang kumislap ang isang matalim na kidlat, sandali nitong pinakliwanak ang lahat. Isang anino nga isang matandang lalaki, baluktot sa pagod at basang-basa, habang pilit na pinoprotektahan ang isang maliit na bata sa kanyang likuran. Pamilyar ang anyo, pamilyar ang bigat na dala nito. Dahan-dahan niyang inalis ang trangka at bahagyang binuksan ang pinto. Ang hangin ay marahas na pumasok, dala ang lamig ng ulan at ang amoy ng bagyo. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa kanilang lampara, tumambat sa kanya ang mukha ng kanyang kapatid, si Damian. Ang makapangyarihang Mayor Damian. Ngayon ay wala ng anumang bahid ng autoridad. Ang kanyang buhok ay magulo at basa. Ang kanyang damit ay nanlilimahit. At ang kanyang nga mata, ang nga matang dati puno nga pangyarihan, ngayon ay puno nga pagmamakaawa at pagod. Sa likod niya, nanginginig sa ginaw at takot, ay isang batang lalaki na mahigpit ang kapit sa kanyang damit. Ate! Halos pabulong na sabi ni Damian, ang kanyang boses ay paos at basag, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Tulungan mo kami. Pakiusap. Sa isang saglit, nanigas si Lola Elena. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng taon ng paghihiwalay at sama ng loob ay bumalik na parang isang alon. Ito ang kapatid na tumalikod sa kanilang naaral, ang pumili sa landas ng kadiliman. Isang bahagi niya ay gustong isara ang pinto at hayaan silang harapin ang anumang unos na kanilang tinatakasan. Ngunit pagkatapos ay napatingin siya sa bata kay Leo. Ang mga mata nga bata ay malawak sa takot, ang kanyang muka ay maputla. Isa siyang inosenteng damo sa gitnang isang digmaan ng mapuno. At sa mga matang iyon nakita ni Elena hindi lamang ang isang estranghero, kundi ang dugo ng kanilang pamilya. Ang pagiging lola at manggagamot ay nanay sa galit ng isang kapatid. Walang imik, hinila niya sila papasok at mabilis na isinara ang pinto. Inilalayo sila mula sa baksik ng gabi. Ibinigay niya sa kanila ang mga tuyong damit at tuwalya. Si Maya ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mamata ay maingat na nagmamasid. Nagpakulo si Lola Elena ang mainit na sabaw ng manok at sa bawat higop ng maglolo, tila unti-unting bumabalik ang kulay sa kanilang nga mukha. Nang mapawi ang unang buksong ginaw, sa harap ngang nagbabagang kahoy sakalan,
Nagsimulang makuwento si Damian. Ang kanyang salaysay ay mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa bagyong nagwawala sa labas. Nagsimula ito sa unti-unting pagpapakitang tunay na kulay ni Isabel at Marco. Ang kanilang pakukunwaring paggalang ay napalitang ng hayagang kasakiman. Gusto nila ang posisyon, gusto nila ang kapangyarihan, at higit sa lahat gusto nila ang itim na bato. Isang gabi, inanyayahan siya sa kanilang mansyon para sa isang sinasabing pag-usap para sa pagkakasundo. Dinala niya si Leo sa pag-akalang ang presensyang bata ay magpapalambot sa puso ang mag-asawa. Ngunit iyon pala ay isang bitak. Sa loob ng kanilang marangyang sala, ang dating bismayor na si Isabel at ang kanyang asawang si Marco ay nakpakita ng kanilang tunay na anyo. Hindi ito usapan ngang pamilya, Damian. Sabi ni Marco, ang kanyang ngiti ay parang sa isang ahas. Ito ay isang transaksyon. Doon, sa harap mismo ni Damian at ang batang si Leo, isinagawa nila ang isang karumal-dumal na plano. Tinawag nila ang sarili nilang anak na si Patrick. Sa isang iglap, sinugatan ni Marco ang sarili nitong anak. Isang malalim na sugat. Hindi ito nakamamatay, ngunit sapat para dumaloy ang dugo. At pagkatapos, itinulak nila ang umiiyak at nakdurugong bata kay Damian. Sige na, Tio! Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo habang may hawak na kamera. Ipakita mo sa amin ang tunay mong anyo. Tapusin mo siya. Inumin mo ang kanyang dugo. Bigyan mo kami ng isang magandang palabas. Isang patunay na ikaw ay isang halimaw na hindi karapat-dapat mamuno. Nanlaki ang namata ni Damian habang nakukwento. Gusto nilang gamitin ang sarili nilang anak, ang sarili nilang dugo, para gawin akong isang demonyo sa mata ng lahat. Gusto nilang isakripisyo ang kanilang anak para sa kapangyarihan. Ang aswang sa loob niya ay nagising sa amoyng dugo. Isang primitif na gutom ang sumiklap sa kanyang kaloban. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Leo at ang luhang dumadaloy sa pisnging kanyang apo sa pamangkin na si Patrick, nilabanan niya ito. Ang pagiging lolo at tao ay nanaig sa pagiging halimaw. Sa halip na sumalakay, ginamit niya ang kanyang pambihirang lakas para buksan ang isang daan. Itinulak niya ang bantay. Hinablot si Leo. Tumakas sila sa kadiliman ng gabi habang naririnig ang nasigaw ni Marco at ang maputok ng baril na humahabol sa kanila. Mula noon, ilang araw na silang naktatago sa gubat. Umiwas sa mga taong ipinadala para tugisin sila hanggang sa wala na silang mapuntahan kundi ang kubo ng kapatid na matagal na niyang tinalikuran. Nang matapos ang kwento ni Damian, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kubo. Tanging ang hinaing ng hangin at ang patak ng ulan na lamang ang maririnig. Si Maya, na nakikinig sa isang sulok, ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Tumingin si Lola Elena sa kanyang kapatid. Isang tao minsan niyang kinamuhian dahil sa sumpang pinili nito. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang lalaking nilabanan ang sariling kadiliman para protektahan ang isang inosenteng bata. Ang galit sa kanyang puso ay natunaw at napalitan ng isang damdaming mas matanda at mas malalim. Ang tungkulin sa pamilya. Tumayo siya. Ang kanyang anyo ay tila mas tumatak. Dugo pa rin kita, Damian. Deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. At ang batang iyan ay walang kasalanan sa anumang nangyari. Dito muna kayo, sa ilalim ng aking bubong. Walang sinumang gagalaw sa inyo. Tumingin siya sa bintana sa dilim na tila nakabang sa labas. Ang maliit na kubong ito ang magiging kanlungan ninyo. Dito, pamilya tayo. At sisiguraduhin kong walang anumang halimaw ang makakapasok, lalo na ang magahalimaw na nag-anyong tao. Sa pahupang ang bayo sa labas, isang panibagong unos ang nagsisimula ng mamuo sa loob ng kanilang munting tahanan, isang unos ng mga lihim, panganib at isang pamilyang pilit na binubuo muli sa gitna ng kadiliman. Ilang oras ng brisang kapayapaan ang bumalot sa munting kubo matapos ang bagyo. Sa labas, ang hangin ay malinis at ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang patak ng tubig mula sa mga dahon. Sa loob,
ang kapayapaan ay mas marupok. Si Damian sa wakas ay nadaigang pagod, ay nakatulok sa isang lumang banig. Ang kanyang pahinga ay mabigat at may kasamang ungol. Tila kahit sa panaginip ay hinahabol siya ngang kanyang nga demonyo. Sa tabi niya, si Leo ay natutulok din. Ngunit ang kanyang pagtulok ay balisa. Ang kanyang makamay ay nakakuyom. Si Maya naman, gising pa, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pinakmamasdan ang mabagong dating na tila matauhan mula sa isang madilim na alamat na biglang naging totu. Si Lola Elena ay hindi natutulog. Nakaupo siya sa isang maliit na bangkito. Ang kanyang mga mata ay nakabantay sa bawat anino. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtuhok ng mabutil na bawang sa isang sinulit. Sa kabilang dulong ng silit, sa ilalim ng ilaw na isang lampara, si Kuya Elias ay tahimik na hinahasa ang kanyang ita. Ang tunok ng bakal na kumikiskis sa bato ay ritmiko at halos nakakakalma. Ngunit mayroon itong dalang pangamba. Hindi ito paghahanda para sa bukirin. Ito ay paghahanda para sa digmaan. Ang unang senyales ay hindi isang tunog kundi isang katahimikan. Ang koro nga kuliglik at palaka na nagsimulang umawit pagkatapos ng ulan ay biglang tumigil. Lahat ng sabay-sabay. Isang katahimikang hindi natural na tila may isang malaking presensya ang pumigil sa kanilang pahinga. Kasunod nito ay ang amoy isang masangsang na amoy na pinagalong nabubulok na laman asupre at basa-basang lupa. Lumukot ang ilong ni Lola Elena. Nag-angat ng tingin si Elias mula sa kanyang ita. Nakatinginan sila at sa isang saglit na iyon, walang salitang kailangan. Alam nila kung ano ang paparating. Nagsimulang bumulong si Lola Elena ng isang orasyon. Ang masalita ay sinauna at makapangyarihan, habang si Elias naman ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang ita ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Nagsimula ang makaluskos. Mahina sa una, parang magakukong isang malaking daga na kumakaskas sa magadingding na kawayan. Pagkatapos ay mas lumakas, mas malalim, mas agresibo. Isang mababang ungol ang narinig mula sa ilalim ng sahig. Isang tunok na nagpaginik sa mga tabla at umakyat sa kanilang mga buto. Nagising si Leo na napasigaw. Ang kanyang nga mata ay dilat sa takot. Lola, amoy dugo po siya. Nanginginig na bulong ng bata. Kinukumpirma ang kanilang kinatatakutan. Bigla, isang malakas na kalabok ang yumanik sa kanilang pinto na parang isang malaking bato ang ibinagsak dito. Ang trangka ay umuga at halos masira. Sumigaw si Maya sa takot at tumakbo sa likod ng kanyang lola. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi nakmula sa pinto. Mula sa bubungan, nakarinig sila ngang tunongang mabibigat na yabak na sinundan ng isang nakakakilabot na tunongang pakpunit. Ang pinaktakpi-takping dahon ng nipa ay winasak at isang butas ang lumitaw. Mula sa butas na iyon sa kadiliman ng gabi, dalawang nakbabagang pulang mata ang sumilip sa kanila. Ang nilalang sa bubong ay hindi pangkaraniwan. Ang mga braso nito ay mahahaba at payat, hindi proporsyonal sa katawan, at nagtatapos sa mga kukong kasing talim ng nga patalim. Ang balat nito ay kulay abo at parang katat na binilat sa araw. Isang mahabang dila na parang sa isang ahas ang lumabas-masok mula sa bibig nitong punong matutulis ng ngipin. Ito ay isang aswang sa kanyang pinaka-primitive at ganid na anyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, malakas na sigaw ni Lola Elena. Kumuha siya ng isang dakot ng magaspang na asin at ibinato ito sa kalan. Nagliyap ang apoy at naging kulay berde at umaling-aungaw ang isang nakakapasong hiyaw mula sa bubong. Ang nilalang ay umurong, nasasaktan sa banal na apoy, ngunit hindi ito sumuko. Sa isang iglap, bumaba ito mula sa bubong at sinugot ang bintana. Binasag ang makahoy na harang nito gamit ang isang malakas na dagok. Dun, ang tahimik na si Kuya Elias ay sumabok sa pakilos. Ang kanyang katawan na dati tila mabagal at simple ay naging maliksi na parang isang anino. Bago pa man makapaso ang ulong aswang sa bintana,
Sinalubong na itong kumikinang naita ni Elias. Ang kanyang nagalaw ay hindi basta-basta. Bawat hiwa ay may layunin. Bawat saksak ay may plano. Tumama ang itak sa braso ng halimaw. Isang malalim na hiwa. Umungal ang aswang sa sakit at galit at sumubok na sunggaban si Elias gamit ang kabilang kamay. Ngunit si Elias ay mas mabilis. Umiwa siya at muling humiwa. Sa pagkakataong ito ay sa binti ng halimaw. Ang laban ay naging isang sayong kamatayan. Si Lola Elena ay walang tigil sa kanyang nga ritual. Iwinisik niya ang banditadong tubig sa mga siwang ng dingding na nakpaatras sa halimaw. Ang kanyang nga orasyon ay lalong lumakas na tila lumilihang ang isang hindi nakikitang pader sa kanilang paligid. Nagising si Damian sa gitnang kaguluhan. Nang maamoy niya ang dugong kapwa aswang, isang bagay salop niya ang nagising. Ang kanyang nga mata ay nagsimulang mamula sa dilim. Ang kanyang nga kuko ay nagsimulang humaba. Tumayo siya, handang sumali sa laban ngunit hindi malinaw kung kaninong panik. Damian, kontrolin mo ang sarili mo. Sigaw ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay parang latigo. Huwag mong hayaang tawagin kang kadiliman niya. Labanan mo yan. Napasigaw si Damian. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagpipigil. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang makalamnan ay naninigas habang pinipigilan ang halimaw sa kanyang kaloban. Samantala, ang aswang sa labas, nalalong nagalit dahil sa masugat na natamo mula kay Elias at sa sakit na dulot na magapanangga ni Elena, ay naglunsat ng isang huling desperadong pag-atake. Ibinuhos nito ang buong lakas sa bintana at tuluyan itong winasak. Pumasok ang kalahatingang katawan nito sa loob ng kubo. Ang kuko nito ay handang manlaslas. Ngunit si Elias ay hindi natinag. Sinalubong niya ito ng harapan. Sa isang mabilis na kilos, isinaksak niya ang isang maliit na pirasong bawang sa dulong kanyang itak at gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ibinaon ito sa balikat ng aswang. Isang nakakabinging hiyaw ang pumuno sa gabi, isang hiyaw ng matinding sakit at pagkasunok. Ang bawang ay parang asido sa balat ng halimaw. Ang pinaksamang pisikal na sugat, ang init ng asin, at ang kapangyarihan ng dasal ay naging sobra para dito. Marahas itong umurong, pumaksak palabas ng bintana, at mabilis na gumapang paalis patungo sa kadiliman ng gubat. Nakiwan ng mabakas ng itim at mabahong dugo. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ito'y isang katahimikang mas nakakatakot. Ang kubo ay wasak. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng dugo at takot. Si Elias ay humihingal. Sinusuri ang isang maliit na galos sa kanyang braso. Si Lola Elena ay napasandal sa dingding. Halatang naubusang lakas. Si Damian ay nakaluhod pa rin. Nanginginig habang bumabalik sa normal ang kanyang anyo. Si Maya at Leo ay umiyak ng tahimik sa isang sulok. Tumingin si Lola Elena kay Damian. Ang kanyang mata ay puno ng isang bagong pag-unawa at isang mas malalim na takot. Nahanap na nila tayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay pagod at walang pag-asa. Ang amoy na iyong bato, inaakit nito ang makauri mo. Ang lihim natin ay hindi na lihim. Tumingin siya sa nasirang bintana. Sa madilim na gubat kung saan naglaho ang halimaw. Ang kubong ito ay hindi na isang kanlungan. Isa na itong bitak. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay nakdala ng isang mapanlinlang na pangako ng kapayapaan. Ang sinak nito ay tumagos sa masiwang at sa sirang bintana ng kubo. Naglalaro sa mga alikabok sa hangin na tila walang anumang karahasang naganap. Ngunit ang bigat sa loob ng kubo ay hindi kayang itaboy ng liwanag. Si Lola Elena, na may mga maitim na bilok sa ilalim ng kanyang mga mata, ay pilit na kinukumpuni ang bintana gamit ang malumang piraso ng kawayan at tabaka. Si Kuya Elias naman ay abala sa pagpapatibay ng trangkangan pinto. Ang bawat pukpok ng kanyang martilyo ay umalingaw na parang babala. Sa isang sulok, nakaupo si Damian. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba sa bigat ng pagsisisi. Ang makapangyarihang alkalde ay wala na. Ang natira ay isang matandang lalaki na pinakmumultuhan ng sumpang kanyang pinasan. Isang sumpang ngayon ay naglagay sa panganib sa mga taong pinakamamahal niya.
Sa gitna ang tensyon, naramdaman ni Lola Elena ang pangangailangang ibalik kahit katiting na normalidad lalo na para sa mga bata. Ang takot ay parang lason. Kung hahayaang manatili sa isang lugar, sisirain nito ang lahat. Tumingin siya kina Maya at Leo na makatabing tahimik na nakaupo. Ang kanilang mamata ay malungkot at puno ng pangamba. Maya, Apo, malumanay na sabi ni Lola Elena, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Samahan mo si Leo sa may batis. Hugasan ninyo itong talbos ng kamote para sa ating pananghalian. Ang sikat na araw ay maganda sa katawan. Nagalangan si Maya. Ang alala na halimaw sa labas ay sariwa pa. Pero Lola, hindi po ba delikado? Nandiyan lang sa malapit si Elias at nakpuputol ng kahoy. Sagot ng matanda. Hanggat abutan ko kayo mula rito sa bintana, ligtas kayo. Huwag na huwag kayong lalayo. At sumigaw kayo sa kahit anong kakaibang mapansin ninyo. Maliwanag ba? Tumango ang dalawang bata. Ang ideya ng paglabas sa masikip na kubo at pagdama sa sikat ng araw ay tila isang biyaya. Lumabas sila. Si Maya ay maingat na inaalalayan si Leo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang malit na manikang yari sa retaso na ibinigay sa kanya ni Kuya Elias nung isang linggo. Sa batis ang tubig ay malamig at malinaw. Kumikinang sa ilalim ng araw. Ang tunong agos nito ay nakakakalma. Si Leo na hindi naksasalita mula pa nang dumating ay nagsimulang makpakita ng kaunting buhay. Nginisyan niya si Maya habang tinuturuan siya nitong hugasan ang magulay. Naglaro sila sa tubig, nagwisikan at sa isang maikling sandali, ang bigat ng nakaraang gabi ay tila nakalimutan. Sila ay mga bata lamang ulit na naglalaro sa ilalim ng araw. Si Maya, na gustong pasayahin ang kanyang bagong pinsan, ay, itinaas ang manikang tela. Tingnan mo, Leo, sabi niya. Sabi ni Kuya Elias, isa raw itong anting-anting. Babantayan daw tayo nito. Ngumiti si Leo at hinawakan ang manika. Sa sandaling iyon, isang anino ang dumaan sa kanila. Mabilis at malaki. Tumingala sila. Ngunit wala silang nakitang ibon. Ang mahuning ang maibon sa paligid ay biglang tumigil. Ang agos ngang batis ay tila bumulong ngang babala. Bago pa man sila makasigaw, bago pa man maproseso ang kanilang isipan ng panganib, ang kadiliman ay lumukop sa kanila. Mula sa makakapal na dahon ng gubat, lumabas ang dalawang nilalang. Hindi sila mga ordinaryong tao. Ang kanilang mga katawan ay baluktot at payat. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at hindi natural na parang mga gagamba. Ang kanilang mga mata ay bahagyang kumikinang ang kulay dilaw. At ang kanilang mga daliri ay nagtatapos sa marurumi at matutulis na kuko. Sila ang mga alagad ni Marco. Mga taong isinuko ang kanilang pagkatao para sa kapangyarihan ng isang aswang. Ang isa ay sinunggaban si Leo mula sa likuran. Tinakpan ang bibig nito ngang isang malaking kamay bago pa man ito makahiyaw. Ang isa naman ay dumamba kay Maya. Ngunit si Maya, na may tapang na minana sa kanyang lola, ay lumaban. Sumigaw siya, isang matinis at desperadong sigaw na pumunit sa katahimikan ng umaga. Kinagat niya ang kamay na humawa sa kanya at sinipa ang binti ng nilalang. Sa kanilang pagpupumiglas, nabitawan niya ang manikang tela. Bumaksak ito sa putikan sa tabi ng batis, hindi napansin ng sinuman. Ang sigaw ni Maya ay umabot sa pandinig ni Elias. Sa isang iglap, binitawan niya ang kanyang palakol at tumakbo na parang isang humahagibis na hangin. Ang kanyang ngapa ay halos hindi sumasayat sa lupa, ngunit ang manilalang ay mas mabilis. Pagdating ni Elias sa batis, ang nakita na lamang niya ay ang mabilis na paglaho ng maito sa kagubatan. Dala-dala ang dalawang batang pilit na pumipiglas. Sa galit, ibinato ni Elias ang kanyang ita. Tumama ito sa bintingang sa samga kidnapper na uminda sa sakit ngunit hindi binitawan ang bata. Nawala na sila sa kasukalan ng gubat. Naiwan si Elias, nakatayo sa tabing batis. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa galit at kawalan ngang magawa. Bumalik siya sa kubo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang itsura sa kanyang mukha isang maskarang kabiguan at nag-apoy na galit ay sapat na.
Nasaan ang mga bata, Elias? Nanginginig na tanong ni Lola Elena. Umiling lamang si Elias. Ang sagot na yun ay parang isang kidlat na tumama sa pusong matanda. Napaluhod si Lola Elena. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang babaeng buong tapang na hinarap ang isang aswang ay ngayon isang lola na nawalan ng kanyang pinakamamahal na apo. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw. Ang katawan niya ay nayayanik sa bawat higbi. Si Damian naman, nang marinig ang balita, ay tumayo at sinuntok ang dingding na kawayan. Ang tunok ng nababasak na kawayan ay umalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Kasalanan ko ito, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak sa pagsisisi at galit sa sarili. Ako ang nagdala ng kamalasang ito sa inyo. Ang sumpa ko, dinamay sila, dinamay ko kayong lahat. Hinablot niya ang kanyang buho, ang kanyang mukha, ay puno ang matinding pagdurusa. Ang dating makapangyarihang alkalde ay ngayon isang lalaking wasak, dinudurok ng bigat ng kanyang kasalanan. Ang pag-asa ay tila ganap na nawala. Ang kanilang munting kanlungan ay naging isang libingan ng kaligayahan. Ngunit si Elias ay hindi nagpatalo sa kawalan ng pag-asa. Ang galit sa kanyang mga mata ay naging determinasyon. Bumalik siya sa batis. Ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat pulgada ng lugar kung saan huling nakita ang mga bata. Hinanap niya ang anumang bakas, anumang senyalas. At doon, sa gilid ng batis, kalahating lubok sa putik, may nakita siyang isang pamilyar na bagay. Lumuhod siya at marahang dinampot ito. Ito ang manikang gawa sa retaso, marumi at basa, ngunit buo pa rin. Habang hawak niya ito sa kanyang palat, nakaramdam siyang isang bagay, isang mahinang-mahinang pulso. Isang halos hindi maramdamang init. Isang kislap kang mahika na siya lamang ang nakakaalam. Ang mga bata ay wala na. Ang kadiliman ay nanalo sa araw na iyon. Ngunit sa kamay nga isang tahimik na tagapag-alaga. Isang maliit at maruming manika ang naging tanging sinulit ng pag-asa. Ang unang nakmulat sa kamalayan ni Maya ay ang amoy. Amoy na mabulok na kahoy, mamasa-masang lupa, at isang bagay na metaliko na parang lumang dugo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Kadiliman. Ngunit habang nasasanay ang kanyang paningin, unti-unti niyang naaninag ang magaguhit ng liwanag mula sa buwan na tumatagos sa mga butas ng dingding at bubong. Nakahiga siya sa isang maruming sahig. Ang kanyang makamay at paa ay mahigpit na nakatali. Sinubukan niyang gumalaw. Ngunit ang bawat pakilos ay nakdudulot lamang ng sakit mula sa magaspang na lubid. Doon pumasok ang takot, isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang puso at kumalat sa kanyang buong katawan. Nagsimulang mamasa ang kanyang mata. Maya, isang mahinang bulong mula sa kabilang sulok ng silid. Lumingon siya at sa dilim, naaninag niya ang isang maliit na anyo. Si Leo. Nakatali rin ito, ngunit nakaupo ito ng tuwid. Ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding. Gising ito. At sa paraan ng kanyang pagkakaupo, tila matagal na itong gising. Leo, pabulong niyang sagot. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasaan tayo? Anong nangyari? Kinuha nila tayo. Simpleng sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay kakaibang kalmado para sa isang bata sa kanilang sitwasyon. Nasa isang lumang kubo tayo sa gitna ng gubat. Ang kalmadong boses ni Leo, sa halip na magpakalma sa kanya, ay lalo pang nakpatakot kay Maya. Paanong hindi siya natatakot? Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Ang kanyang hikbi ay pinipigilan niya upang hindi makalihang ingay. Huwag kang umiyak, Maya. Muling bulong ni Leo. Hindi nila tayo sasaktan. Kailangan nila tayong buhay. Paano mo nalaman? Tanong ni Maya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Paanong hindi ka natatakot? Saglit na hindi sumagot si Leo. Tumingin ito sa isang siwang sa dingding kung saan tanaw ang isang pirasong kalangitan na may mga bituin. Dahil ang takot ay parang anino, Maya, sabi niya sa wakas. Ang kanyang masalita ay tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Mas lumalaki lang ito kapag tinalikuran mo.
Kapag mas tinititigan mo ito, mas lumilit. Kailangan natin itong harapin. Nag-usap sila ng pabulong sa loob ng mahabang oras. Ikinuwento ni Maya ang tungkol sa kanyang simpleng buhay kasama si Lola Elena, ang kanilang hardin ng halamang gamot, at ang makwento ng engkanto na naririnig niya bago matulog. Ikinuwento naman ni Leo ang tungkol sa kanyang lolo Damian hindi bilang isang mayor o isang aswang, kundi bilang isang lolo na nagtuturo sa kanya nga pangalan nga magabituin. Isang lolong may malungkot na mga mata, ngunit may mainit na yakap sa kanilang pag-usap. Ang takot ni Maya ay unti-unting napalitan ngang isang kakaibang pakiramdam ngang koneksyon sa batang lalaking ito na halos hindi niya kilala. Sa labas ng kubo, nakarinig sila ngang kakaluskos at paminsan-minsang ungol. Ang kanilang mabantay ang makakatwang nilalang na dumukot sa kanila. Sa tuwing maririnig nila ito, napapaurong si Maya sa takot. Sa isang pagkakataon, isang anino ng isa sa mga bantay ang dumaan sa siwang na tinitingnan nila. Napasigaw si Maya ng mahina at napapikit. Maya, tingnan mo ako! Mahinang utos ni Leo! Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mamata at tumingin kay Leo. At doon, sa halos ganap na kadiliman ng kubo, nakita niya ito. Ang nunal salik ni Leo ay nagliliwanag. Hindi ito isang matinding liwanag, kundi isang mahina, banayad na kislap na kulay pilak na tila isang munting bituin na nahulok mula sa langit at dumapo sa kanyang balat. Ito ay paulit-ulit na kumikislap na parang tibok ng isang munting puso. Leo, ang nunal mo umilaw, bulong ni Maya. Puno ang pagkamangha at takot. Hinawakan ni Leo ang kanyang nunal. Ang bahawak niya dito ay natural, na tila sanay na siya sa pangyayaring iyon. Sabi ni Lolo, paliwanag niya, ito raw ang paalala sa akin kung sino talaga ako, lalo na kapag madilim. Bago pa man makapagtanong muli si Maya, isang malakas na kalabok mula sa pinto ang nagpatigil sa kanilang pag-usap. Bumukas ito at pumasok sina Isabel at Marco. Ang kanilang presensya ay agad na nakpabigat sa hangin. Si Isabel ay may dalang isang lampara. Ang liwanag nito ay nakpatingkat sa kanyang malamig at mapanuring mga mata. Si Marco naman ay nakangisi. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata na puno ng kalupitan. Hindi sila tiningnan ng mag-asawa. Sa halip ay nagsalita sila na parang mabagay lamang ang dalawang bata. Bukas ngang umaga, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay magaspang. Ipapadala natin ang isang piraso ng damit ng batang babae kay Damian. Isang maliit na paalala na nasa atin ang mapaborito niyang apo para hindi siya makatulog ng mahimbing. Hindi sapat iyan, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay kasing talim ng yelo. Pinakmasdan niya nga bata mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang halaga ng maito. Kailangan nating marinig niya ang kanilang boses. Ipapadala tayong isang mensahe sa radyo bukas. Ipapatikim natin sa buong bayan ang kanyang kahinaan. Ang kaligtasan ng dalawang ito kapalit ng itim na bato at ng kanyang pagbibitib sa pwesto. Isang pampublikong pag-amin ng kanyang pagkatalo. Napatawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. At kapag nakuha na natin ang bato, mahal, tanong niya. Lumapit si Isabel sa siwang at tumingin sa dilim ng gubat na parang tinitingnan na niya ang kanyang hinaharap na kaharian. Kapag nakuha na natin ang bato, Marco, wala nang makakapigil sa atin. Ang buong lalawigang ito ay luluhod sa ating panan. Magiging mas makapangyarihan pa tayo kaysa sa matandang iyon. Lumingon siya at ang kanyang malamig na tingin ay sandaling dumapo sa mabata. At ang mabatang ito, kapag wala na silang silbi, sila ay magiging mamaluwag na tali na lamang na kailangang putulin. Isang katibayan na lamang ng ating tagumpay na kailangan ng ibaon sa limot. Ang huling masalita ni Isabel ay parang isang hatol ng pamatayan. Naramdaman ni Maya ang panlalami na gumapang sa kanyang likuran. Sila ay magamit lamang. Mapiyesang maaring itapon kapag tapos na ang laro. Marahas na isinara ni Marco ang pinto at muli silang nilamon ng kadiliman. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat kaysa dati, puno nga salitang binitawan ni Isabel. Si Maya ay hindi na umiyak.
Ang takot niya ay napalitan ngang isang malinaw at matinding katotohanan. Mamamatay sila. Ngunit sa tabi niya naramdaman niya ang paggalaw ni Leo. Lumingon siya dito sa dilim, hindi niya makita ang muka nito, ngunit naramdaman niya ang tindi ng tingin nito. Darating sila, bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay hindi nangangarap. Ito ay isang deklarasyon. Darating si Lolo at darating din si Kuya Elias. Hanapin mo lang ang liwanag, Maya. Kahit gaano man kadilim, laging may liwanag. At sa sulok nga madilim na kubo, sa pusong isang mapanganib na gubat, isang maliit na nunal ang muling nagsimulang kumislap. Ang masumunod na oras sa loop ng kubo ay parang isang mahabang panalangin na walang sagot. Ang pag-asa ay isang malayong bituin na natabunan ng makakapal na ulap ng kawalan. Si Damian ay parang isang tigre sa loop ng hawla, pabalik-balik sa maliit na espasyo. Ang kanyang makamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding galit sa sarili. Bawat sandaling katahimikan ay pinupuno niyang pabulong na sumpa at pagsisisi. Si Lola Elena naman ay nakaluhod sa isang sulok sa harap ng isang maliit na altar. Ang kanyang pagdarasal ay hindi na isang pakiusap. Ito ay isang paghamon sa langit. Isang panunumbat sa masantong tila nagbingi-bingihan. Ang hangin sa loob ay mabigat. Siksik sa pihati at kawalang magawa. Sa gitnang dilim na ito, bumukas ang pinto. Pumasok si Elias. Ang kanyang damit ay punong putik. Ang kanyang buhok ay may mgatuyong dahon. At ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit sa kanyang nga mata, may isang kakaibang kislap na hindi pa nakikita ni Damian at Elena dati. Tumigil sa paglalakad si Damian. Tumingin siya kay Elias. Handang magbugang galit. Nakita mo ba sila? May bakas ka bang natakpuan? Tanong niya, ang boses ay magaspang. Naglalaro ka lang ba sa gubat habang ang maapok ko ay nasa panganib? Tumigil sa pagdarasal si Lola Elena at lumingon. Ang kanyang mata ay pagod, ngunit nag-abang. Dahan-dahang naglakad si Elias patungo sa gitnang silid. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niyang ibinukas ang kanyang nakakuyom na palad. Sa loob nito, nakalatak ang isang maliit at maruming bagay, ang manikang yari sa retaso ni Maya. Isang manika? Halos pabulong na sabi ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay basak sa kabiguan. Umalis ka para hanapin ang mabata at isang laruan lamang ang iyong dala pabalik. Wala na tayong panahon para sa mga laro, Elias. Sigaw ni Damian, ang kanyang paktitimpi ay tuluyan nang nawala. Kung wala kang magandang may dudulot, umalis ka na lang. Ngunit si Elias ay hindi natinak sa kanilang masalita. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mamata. Hawak pa rin niya ang manika. Ang hangin sa paligid niya ay biglang nagbago. Ang dating amoy ng kalungkutan sa kubo ay napalitan ng amoy ng ozone pagkatapos ng kidlat, ng amoy ng gabulaklak sa gubat na namumukatkat lamang sa gabi. Isang mahinang liwanag na kulay pilak at berde ang nagsimulang mamuo sa paligid ni Elias, na tila ang liwanag ng buwan ay pumasok sa kubo at yumakap sa kanya. Ang mahalamang gamot na nakasabit sa madingding ay tila bahagyang gumalaw. Ang kanilang madahon ay umunat patungo sa kanya. Nang muli niyang imulat ang kanyang nga mata, hindi na ito ang nga mata ng isang simpleng magsasaka. Ang nga ito ay malalim, sinauna, at punong liwanag ng libu-libong taon ng pagbabantay sa kalikasan. Ang kanyang anyo ay tila mas tumangkat. Ang kanyang mga tampok ay naging mas pino. Hindi ako isang ordinaryong tao, Mayor Damian, sabi niya, at ang kanyang boses ay nagbago. Ito'y mas malalim, mas malakas, at may kasamang alinggaw na tila boses ng gubat mismo. Ang pangalan ko ay Elias, at ako ay isang mahumanay. Isa sa matagapagbantay ng mga luntiang lugar ng mundong ito. Napanganga sina Damian at Elena. Bilang isang albularyo, narinig na ni Elena ang makuwento tungkol sa mga mahumanay, malalaking engkanto na tagapagtanggol ng kalikasan. Ngunit inakala niyang ito'y mga alamat lamang. Si Damian, isang taong sanay sa politika at sa sarili niyang uring ang kadiliman, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin si Elias sa manikang hawak niya. At ito,
pagpapatuloy niya ay hindi isang ordinaryong laruan. Maingat niyang pinunasan ang putik sa manika gamit ang kanyang hinlalaki. Ang manikang ito ay hindi gawa sa simpleng retaso. Ang sinulit na ipinantay rito ay mula sa buhok nga isang diwatang tubig. Ang palaman nito ay madahon mula sa isang punong ang balete na kasing tanda ng bundok na ito. Nilikha ko ito hindi bilang laruan kundi bilang isang koneksyon, isang angkla. Itinaas niya ang manika. Habang hawak ito ni Maya, ang isang bahagi ng kanyang enerhiya, ng kanyang esensya, ay nanatili rito. Ang kanyang takot, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal sa kanyang lola, lahat iyon ay nakakulong sa munting bagay na ito. Hindi ko man sila makita, ngunit ang bakas ng kanyang kaluluwa, kaya kong sundan. Ang katahimikan sa kubo ay nabasak ng isang hikbi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hikbi ngang pag-asa mula kay Lola Elena. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng pagkamangha. Tumayo siya at lumapit kay Elias. Tinitingnan ito na may bagong paggalang at paniniwala. Si Damian naman ay napaupo. Ang kanyang isip ay pilit na tinatanggap ang katotohanang mas malawak at mas mahiwaga pa kaysa sa kanyang inaakala. Dinala ni Elias ang manika sa isang maliit na palangganan ng tubig at maingat itong nilinis. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na patalim. Walang pag-alinlangan, sinugatan niya ang kanyang palat. Ngunit ang dumaloy mula sa sugat ay hindi pulang dugo. Ito ay isang likidong kulay pilak na kumikinang na parang tinunaw na liwanag ng buwan. Ipinatak niya ang isang patak nito sa dibdib ng manika. Sa sandaling dumampi ang mahiwagang dugo sa tela, ang manika ay nagsimulang magliwanag. Isang banayat puting liwanag ang bumalot dito. At mula sa liwanag na iyon, isang manipis na hiblang ang usok na kumikinang ang umangat. Gumalaw na parang isang ahas sa hangin. At pagkatapos ay huminto, nakaturo sa isang direksyon patungo sa puso nga dilim na gubat. Nandun sila, deklara ni Elias. Tumayo si Damian. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang muka ay napalitan ng isang naapoy na determinasyon. Tumingin siya kay Elena, isang tingin na puno ang pahingi ng tawad at pangako. Pagkatapos ay pinikit niya ang kanyang mata. Naramdaman ni Elena ang pagbabago sa hangin. Ang temperatura sa kubo ay bahagyang bumaba. Nang muling imulat ni Damian ang kanyang mata, ang maito ay bahagyang namumula, isang nagbabantang kislap sa dilim. Hindi siya nakanyong halimaw, ngunit ang kapangyarihan ng aswang sa loob niya ay gumising. Pinatalas ang kanyang pandama, pinalakas ang kanyang katawan. Handa na siyang labanan ang kadiliman gamit ang sarili niyang kadiliman. Lumapit si Lola Elena sa kanila. Isinawsaw niya ang kanyang daliri sa langis ngang niyok na may magahalamang gamot at ipinahid ito sa nunang dalawang lalaki. Bumikas siya ng isang orasyon ng proteksyon. Ang gubat ay teritoryo mo, Elias. Sabi niya, nakatingin sa mahumanay. Ngunit ang ngalunggang kasamaan ay may sariling kapangyarihan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kapatid. At ikaw, Damian, gamitin mo ang iyong sumpa para sa kabutihan. Huwag mong hayaang lamunin ka nito. Hinawakan niya ang kamay ng dalawa. Mag-ingat kayo. Ibalik ninyo sa akin ang aking nga apo. Tumango ang dalawa. Walang salitang namagitan, ngunit ang kanilang kasunduan ay salyado na. Lumabas sila ng kubo at humarap sa gabi. Ang isa, isang taong pinapasan ang isang madilim na sumpa. Ang kanyang mata ay nagliliwanag sa pulang determinasyon. Ang isa, isang sinaunang espiritong kalikasan. Ginagabayan ng isang mahinang liwanag mula sa laruan ng isang bata. Sila ang hindi nasahang pag-asa, isang pagsasanip ngang dilim at liwanag, pinag-isa ngang isang layunin, ang iligtas ang nga inosente. At magkasama, sinimulan nilang tahakin ang madilim na landas na itinuturo ng mahiwagang bakas. Ang gubat sa gabi ay isang nilalang na may sariling buhay. Ang bawat anino ay gumagalaw, ang bawat kaluskos ay tila isang babala, at ang hangin mismo ay bumubulong ng galihim na tanging ang masinaunang nilalang lamang ang nakakaunawa. Ngunit para kina Damian at Elias,
Ang gubat ay hindi isang kalaban, kundi isang daanan, isang mapanganib na landas patungo sa kanilang tanging layunin. Sa unahan nila, ang munting manika sa kamay ni Elias ay naglalabas ng isang manipis at kumikinang na hiblang ang liwanag. Ito ang kanilang gabay, isang mahiwagang sinulit na humahawi sa kadiliman. Sumusunod sa bakas ng kaluluwang isang batang babae. Ang kanilang pagsasama ay isang kakaibang tanawin. Si Damian na hinayaang bahagyang lumabas ang kapangyarihan ng aswang sa kanyang kalooban ay gumagalaw na may lakas at bilis na hindi pangkaraniwan para sa kanyang edad. Ang kanyang mata na bahagyang namumula ay nakikita ang bawat pitak sa dilim nga nakatagong lubid, mapatibong na may matutulis na kawayan. Ang kanyang pandinik ay kayang kunin ang tunong nga isang nahuhulog na dahon mula sa malayo. Si Elias naman ay gumagalaw na may katahimikan at grasya nga isang ligaw na hayop. Ang kanyang mapa ay halos walang tunog na lumalapat sa matuyong dahon. Siya ang kaluluwang gubat at ang gubat ay tila yumuyuko sa kanyang pagdaan. Hindi naktagal at hinarap sila ng kanilang unang balakid. Isang malalim na bangin na humihiwa sa kanilang daraanan. Sa ilalim nito ang tunog ang rumaragas, ang tubig ay umugong. Walang tulay. Para sa isang ordinaryong tao, ito na ang katapusan ng paglalakbay. Ngunit si Damian ay hindi ordinaryo. Umurong siya ang ilang hakbang at sa isang malakas na ungol na pinahalong sigawng tao at halimaw, tumakbo siya at lumundag. Ang kanyang katawan ay lumipat sa hangin. Tinawit ang bangin na tila ito'y isang maliit na kanalamang. Paglapag niya sa kabilang ibayo, agad siyang lumingon. Hinawakan niya ang isang batang puno. At gamit ang kanyang pambihirang lakas, binunot niya ito mula sa lupa, ugat at lahat. Inilatak niya ito sa ibabaw ng bangin. Lumilihang ang isang pansamantalang tulay para kay Elias. Nagpatuloy sila. Sumunod, napunta sila sa isang bahagi ng gubat kung saan ang puno ng balete ay naglalakihan at ang kanilang maugat ay nagsasabuhol-buhol na parang maahas. Ang hangin dito ay mas malamig at ang liwanag mula sa manika ay nagsimulang manginik. May nakbabantay rito, babala ni Elias. Mula sa mga anino nga ugat, nagsimulang lumitaw ang mga maliliit na anyom nga lamang lupa. Mga duwendeng may matatalim ng ngipin at masasamang mata. Hinarangan nila ang daan! Itinaas ni Damian ang kanyang kamao, handang makipaglaban. Ngunit pinigilan siya ni Elias. Inilagay ni Elias ang kanyang palat sa katawan ng pinakamalaking punong balete. Ipinikit niya ang kanyang mata at bumulong ng isang salitang hindi maintindihan na tila tunog ng hangin at dahon. Sa isang iglap, ang mga ugat ng baleta ay gumalaw. Ang mga ito ay gumapang sa lupa, itinaboy ang mga lamang lupa pabalik sa kanilang mga lungga. Ang madwende ay naksitabuhan sa takot. At ang daan ay muling naging malinis. Ang lakas ni Damian ang kanilang espada. Ang mahika ni Elias ang kanilang kalasak. Habang papalapit sila sa kanilang patutunguhan, ang liwanag mula sa manika ay lalong nag-alab at ang masangsang na amoy na naamoy nila sa kubo ay muling nanumbalik. Sa wakas, natanaw nila ito. Isang sira-sirang kubo na nakatayo sa isang maliit na liwanag sa gitnang gubat na napapaligiran ng abnormal na halaman at mga patay na puno. Dalawang halimaw na bantay ang naglalakat-lakat sa paligid mula sa isang puno. Isa pang bantay ang nakamasid. Nagtago sila sa likod ng isang malaking bato at mabilis na bumuang ang plano. Si Elias ang unang kumilos. Tumitik siya sa bantay na nasa puno. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at mula sa lupa, isang baging ang tahimik na gumapang paakyat sa puno. Na parang isang matalinong ahas, pumulupot ito sa bibig at katawan ng bantay. Ginagawa itong isang buhay na mumi, hindi makagalaw at hindi makasigaw. Pagkatapos, si Damian naman, naging isa siyang anino na gumagalaw ng mas mabilis pa sa kayang sundan ng mata. Sa isang kisap mata, nasa likuran na siya na dalawang nakpapatrolyang bantay. Dalawang mabilis at malakas na palo sa batok. Ang dalawang halimaw ay bumaksak sa lupa ng walang tunok. Malinis na ang labas. Marahan nilang itinulak ang pintong kubo.
Bumungat sa kanila ang tanawing kanilang kinatatakutan at inaasahan. Si Maya at Leo, nakatali sa isang sulok, gising at takot na takot. Sa tabi nila, isang mas malaki at mas mabangis na bantay ang nakaupo. Hinahasa ang kanyang makuko. Sa pagbukas ng pinto, tumayo ang bantay at umungol, handang sumalakay. Walang pag-alinlangan, sumugot si Damian. Ang dalawang nilalang ng dilim ay nakbanggaan sa gitna ng kubo. Ang tunong ng kanilang labanan ay brutal kalampak ng laman kalmot ng ngakuko at mga ungol ng galit. Ang kubo ay umanik sa kanilang lakas. Habang abala ang bantay kay Damian, kumilos si Elias. Hindi siya sumali sa pisikal na labanan. Sa halip, inilapat niya ang kanyang palat sa sahig na lupa. Bumulong siyang isa pang makapangyarihang salita. Bigla, mula sa lupa, maugat ang sumulpot at pumulupot sa mabinting ang malaking bantay. Natigilan ito, ang kanyang mapa ay nakakadena sa lupa. Ang isang segundong pagkakataon na iyon ay sapat na para kay Damian. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinuntok niya ang bantay sa panga. Isang malutong na tunok ng nabaling buto ang narinig at ang halimaw ay bumaksak na walang malay. Tapos na ang laban. Ang brutal na ingay ay napalitan ng katahimikan na binasag lamang ng ngahikbing ng dalawang bata. Mabilis na lumapit si Damian sa kanila. Ang pulang liwanag sa kanyang mamata ay nawala. Napalitan ng lunas at pag-aalala. Sinubukan niyang kalagan ng magabuhol. Ngunit ang kanyang magakamay na kayang bumunot ng puno ay nanginginig at hirap sa maliit na gawain. Lolo, sigaw ni Leo, tumutulo ang luha. Kuya Elias, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng ginhawa. Lumapit si Elias at marahang hinawakan ang lubid na nakatalisam nga bata. Sa kanyang pagdampi, ang malubid ay tila natuyo at naging abo. At kusa itong nalaglag, malaya na sila. Niyakap ni Maya si Elias ng mahigpit. Si Leo naman ay yumakap sa binti ni Damian. Isinupsop ang kanyang mukha sa pantalon ng kanyang lolo. Binuhat ni Damian ang kanyang apo. Ang bigat ng mundo ay tila nawala sa kanyang nga balikat. Napalitan ng bigat ng maliit na bata sa kanyang nga braso. Patawarin mo si Lolo, apo, bulong niya. Ang kanyang bose ay basag. Patawad. Ngunit ang kanilang tagumpay ay panandalian lamang. May paparating. Biglang sabi ni Elias, ang kanyang mamata ay nakatuon sa kadiliman sa labas. Nararamdaman ko sila, marami sila, kailangan na nating umalis. Ngayon na, walang pag-aaksaya nga oras. Binuhat ni Damian si Maya. Napagod na at halos tulok na sa kanyang abisik. Hinawakan naman ni Elias ang kamay ni Leo. Makasama muli silang pumasok sa gubat, ngunit sa pagkakataong ito hindi na sila mga ngaso. Sila na ang hinahabol. Ang pagsagip ay tapos na, ngunit ang kanilang pagtakas ay nagsisimula pa lamang. Ang kanilang pagtakas ay nagtapos sa isang lugar na tila hinugot mula sa isang panaginip. Inakay sila ni Elias sa likod ng isang mataas na talon, kung saan ang kurtina at tubig ay nagtatago ng isang lihim na pasukan. Pumasok sila sa isang kuweba, ngunit ang loop nito ay hindi madilim at malamig. Ang madingding ay kumikinang dahil sa mga maliliit na halamang singaw na naglalabas ng isang mahina at maberdang liwanag. Ang sahi ay natatapan ng malambot na lumot at sa gitna, isang maliit na bukal ang umagos. Ang tubig nito ay malinaw at dalisay. Ito ang kanlungan ni Elias, isang lugar na protektadong sinaunang mahikang kalikasan. Dun sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Ginamot ni Elias ang ngagalos ng nga batagamit ang nga dahon na dinikdik niya sa palat at ang sakit ay agad na nawala. Si Damian ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Binabantayan ang kanyang nga apo na may tinging pinahalong pagmamahal at matinding pagsisisi. Matapos kumain ng nga prutas na kinuha ni Elias mula sa makakaibang halaman sa loob ng kuweba, ang katahimikan ay binasak ng tanong na kanina pa gustong itanong ni Maya. Kuya Elias, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Salamat po sa pagligtas sa amin. Pero,
Paano niyo po kami nahanap? At bakit po kayo umilaw sa gubat kanina? Tumingin din si Leo kay Elias. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang lik sa ibabawang kanyang nunal. Opo kuya, dagdag niya. At bakit po pareho tayo? Umilaw din po ito. Umiti si Elias, isang ngiting malungkot ngunit puno ng pagmamahal. Tumingin siya kay Damian. Na noon ay nakatingin din sa kanya. Nag-aabang na masagot sa matanong na hindi nito kailanman naisip na itanong. Panahon na para malaman ninyo ang buong katotohanan, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng kakaibang aling-aungaw. Sinabi ko sa inyo na ako ay isang mahumanay. Ngunit hindi ko ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Huminga siya ng malalim na parang kinukuha ang lakas mula sa kuweba mismo. Kami ang mamahumanay, ang mga lalaking espiritu ng kalikasan. Hindi kami magadiyos at hindi rin kami magahalimaw. Kami ay bahagi ng mundong ito, kasing tanda ng mabundok at kasing lalim ng karagatan. Ang bawat puno ay aming kapatid, ang bawat ilok ay aming dugo. Ang aming tungkulin ay panatilihin ang balanse sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundong mahika. Nagpatuloy siya, ang kanyang tingin ngayon ay nakatuon kay Leo. Tulad namin, mayroon ding mga amalanik, mga babaeng espiritu na katulad namin, at ako, mayroon akong isang kapatid, ang pangalan niya ay Lira. Sa pagbanggit ng pangalan, isang kislap ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Elias. Si Lira ay naiba. Habang kami ay kontento na sa aming gubat, siya ay laging mausisa sa mundo ng mga tao. Madalas siyang manot mula sa malayo. Pinakmamasdan ang inyong mga kasiyahan, pinakikinggan ang inyong mga musika, at pinapangarap na maging bahagi nito. Isang araw, sa kanyang pagmamasid, nakilala niya ang isang binatang tao. Isang binatang may mabuting puso at may kakayahang makita ang mahika sa kanyang mata. Hindi ang kanyang kakaibang anyo. Ang binatang iyon ay ang iyong ama, Leo. Ang nag-iisang anak ni Mayor Damian. Nakmahalan sila isang pag-ibig na ipinakbabawal. Isang pag-ibig na nakugnay sa dalawang makaibang mundo. Sinubukan kong pigilan siya. Sinabi kong ang kanilang pag-ibig ay magdudulot lamang ng piyati. Ngunit ang puso, Damian, ay may sariling isip kahit pa ito'y pusong isang engkanto o ang isang tao. At mula sa kanilang pagmamahalan, isang bunga ang nabuo. Siya, sabi ni Elias, at itinuro si Leo. Natigilan si Damian. Ang lahat ng piraso ng palisipan ay biglang nakabit-kabit sa kanyang isipan. Ang misteryosong babae na minahal ng kanyang anak, ang biglang pagdating ni Leo sa kanyang buhay, isang sanggol na iniwan sa kanyang pintuan na may kasamang isang sulat na punong pagmamahal at pamamaalam. Ang iyong ina, Leo, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay malumanay, ay kailangang pumili. Hindi kaniya maaring palakihin sa aming mundo dahil may dugo kang tao, at hindi rin siya maaring manatili sa inyong mundo. Kaya't ginawa niya ang pinakamasakit na desisyon na maring gawin ng isang ina. Ipinakatiwala kaniya sa iyong ama at lolo sa pag-asang mabibigyan kanilang buhay na hindi niya kayang ibigay. At ang nunal na ito, hinawakan ni Elias ang sarili niyang lik, at ang nunal mo, Leo, ito ang marka ng ating lahi. Ito ang tanda ng ating dugo. Ito ang koneksyon natin sa mahika ng kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang hindi nararamdaman ng iba. At kung bakit naiintindihan mo ang bagay na hindi pa dapat maintindihan ng isang bata sa iyong edad. Ikaw ay isang tulay, Leo. Isang tulay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng engkanto. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Si Maya ay nakatingin kay Leo na may pagkamangha na parang ngayon niya lang tunay na nakita ang kanyang pinsan. Hindi na ito isang ordinaryong batang lalaki. Isa itong prinsipe mula sa mga kwentong bayan. Si Damian ay napayuko. Ang kanyang balikat ay nayayanik. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang napakalaking emosyon, pag-unawa, panghihinayang at isang bagong uri ng pagmamahal para sa kanyang apo. Tiningnan niya si Leo. At ngayon ay nakita niya hindi lamang ang kanyang apo,
kundi pati na rin ang anino ang kanyang nawawalang anak at ang hiwaga ang kantong minahal nito. At si Leo, sa wakas, naintindihan niya. Hinawakan niya ang kanyang nunal. Hindi na may pagtataka, kundi may pagtanggap. Tumingin siya kay Elias, pagkatapos ay kay Damian, at ngumiti. Kaya pala, bulong niya, natila sa sarili lamang. Kaya pala naririnig ko ang bulong ng puno at ang iyang ang ilok. Tumayo si Elias. Ang kanyang anyo ay puno ng bagong determinasyon. Ang aking misyon sa loob ang maraming taon ay ang bantayan ka mula sa malayo, pamangkin, sabi niya kay Leo. Kaya't nagtrabaho ako para kay Lola Elena upang manatiling malapit sa iyo nang hindi isinisiwalat ang aking sarili. Ngunit ang ginawa ni Marco at Isabel ay nagbago ng lahat. Tumingin siya kay Damian. Hindi na ito laban lamang para sa isang bato o isang posisyon, Damian. Ito ay laban para sa pamilya, isang pamilyang nag-uunay sa dalawang mundo. Si Leo ay hindi lamang iyong apo. Siya rin ay aking pamangkin. At hindi ko hahayaang mapahamak siya. Ang malihim ay nilatak na. Ang kanilang samahan ay hindi na lamang isang alyansa dahil sa pangangailangan. Ito ay isang pagsasanip ng dugo, ng mahika at ng tungkulin. Sila ay hindi na lamang isang pamilyang winasak ng isang sumpa. Sila na ngayon ay isang pamilyang binuo muli ng isang mas malalim at mas mahiwagang koneksyon. At sa protektadong liwanag ng munting kuweba, nagsimula silang magplano. Hindi na bilang mabiktima na tumatakas, kundi bilang matagapagtanggol na handang lumaban. Ang kuweba sa likod ngang talon ay naging isang pansamantalang daigdig ng kapayapaan at paghahanda. Sa masumunod na araw, ang takot ay napalitan ng determinasyon. Tinuruan ni Elias si Leo kung paano pakiramdaman ang enerhiya sa kanyang paligid, ang paghinga ng mga puno, ang tibok ng puso ng lupa. Si Damian naman, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay tiningnan ang kanyang sumpa, hindi bilang isang kahihiyan, kundi bilang isang sandata. Sa tulong ni Elias, sinimulan niyang aralin kung paano gamitin ang kanyang lakas ng may kontrol. Kung paano patahimikin ang gutom ng halimaw at gamitin lamang ang kapangyarihan nito. Si Maya, na nasanay na sa hiwaga sa kanyang paligid, ay naging tagapag-alaga ng kanilang munting grupo. Tinitiyak na may sapat silang pagkain at inumin. Ang kanyang presensya ay isang paalala ng mundong pilit nilang pinoprotektahan. Isang hapon habang si Leo ay nakapikit at pilit na dinarama ang gubat, biglang tumayo si Elias. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napahawak siya sa kanyang sentido at napapikit ng mariin. Elias, anong nangyayari? Nakalalang tanong ni Damian. Hindi sumagot si Elias. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Sa kanyang isipan, isang imahe ang biglang lumitaw, malabo ngunit malinaw. Ang wasak na pinto ng kubo, ang nakalat na halamang gamot, at ang isang piraso ng puting buho ni Lola Elena sa maruming sahig. Ang kubo, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Sinira nila ang maproteksyon na inilagay ko. Pinasok nila ang bahay. Mabilis siyang lumapit sa bukal sa gitna ng kuweba at inilubok ang kanyang mga kamay sa tubig. Ang tubig ay nagsimulang umikot at maglabas ng mahinang liwanag. Nakikita ko ang mga bakas nila, sabi niya. Mga bakas ng karahasan. Ang takot ni Elena. Nararamdaman ko ito. Kinuha nila siya. Wala na siya ron. Ang balita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Damian. Ang kaunting kapayapaan na kanyang naramdaman ay naglaho. Napalitan ng isang nag-aalap na galit at takot. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nakatoto. Ang kanyang pagtatago ay nagdulot ng kapahamakan sa kapatid na minsan na niyang tinalikuran. Bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang, may isa pang senyales. Itinaas ni Damian ang kanyang kamay. Ang kanyang pinatalas na pandinig ay nakakuha ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, isang mahinang tunog nga radyo mula sa isang kalapit na baryo na dinadalang hangin. Ginamit ni Elias ang kanyang kapangyarihan para palakasin ang tunog at hindi nagtagal. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Isang boses na pamilyar at puno ng pakukunwari.
ang boses ni Bise Mayor Isabel. Mga minamahal kong kababayan, simulang boses sa radyo, punong pakang pag-aalala. Ako po ay nagsasalita sa inyo ngayon na may mabigat na puso. Ang ating minamahal na Mayor Damian ay ilang araw nang nawawala. May mga balibalitang siya ay nakaroon ng nervous breakdown. At ngayon, isang panibagong trahedya ang dumating sa ating bayan. Ang kanyang kapatid, si Ginang Elena, isang respetadong albularyo, ay dinukot mula sa kanyang tahanan. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Ang kapulisan, sa ilalim ng aking pamumuno, ay ginagawa ang lahat. Nakatanggap kami ng isang mensahe mula sa mga dumukot. Isang hiling, isang ultimatum. Binasang tagapagbalita ang mensahe. Para sa kaligtasan ni Elena, hinihiling namin ang paglitaw ni Mayor Damian. Kailangan niyang magpakita sa liwasang bayan bukas ng gabi. Sa pagsapit ng hating gabi, kailangan niyang isuko ang isang mahalagang pamana ng kanilang pamilya. At pagkatapos ay formal na magbitif sa kanyang pwesto dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Kapag natupad ang magakahilingang ito, si Elena ay palalayain ng walang anumang galos. Ang anunsyo ay nagpatuloy. Ngunit wala nang nakikinig sa kuweba. Ang bitak ay nailatak na. Isang bitak na perpekto. Sa matangang publiko, si Isabel ang magiging tagapagligtas. Si Damian ang magmumukhang mahinaduwak. At sa huli, makukuha nila ang lahat ng itim na bato at ang buong bayan. Nga demonyo! Sigaw ni Damian at sinuntok niya ang pader ng kuweba na nakpatalsik sa ilang kumikinang na bato. Ginamit nila ang kapatid ko. Ginamit nila ang buong bayan. Ako ang kailangan nila. Ako lang. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mata ay nag-apoy sa pulang liwanag. Laban ko ito. Ako ang haharap sa kanila. Mag-isa. Hindi ko nahahayaang may madamay pa sa inyo. At iyon mismo ang gusto nilang mangyari. Mahinahong sagot ni Elias. Humaharang sa daraanan ni Damian. Isa itong bitag, Damian. Alam mo iyan. Sa oras na mapunta sa kanila ang bato, wala na silang dahilan para iwanan kayong buhay. Ang kapangyarihan ang habol nila, hindi isang kasunduan. Kung pupunta ka ron mag-isa, pupunta ka sa iyong kamatayan. Wala akong pakialam. Sigaw ni Damian. Buhay ko ang kapalit ng! Buhay kapatid ko! Hindi lang buhay mo ang nakataya rito! Lolo! Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Si Leo. Tumayo ito. At sa unang pagkakataon, walang bakas ng pagiging bata sa kanyang mamata. Ang maito ay seryoso. At ang kanyang nunal ay kumikislap ng maliwanag. Hindi ka nag-iisa. Pamilya tayo. Dugo ninyo ang dumadalo sa akin. At mahika ni Mama. Hindi mo kami maaring iwan. Bahagi ako ng laban na ito. Lumapit si Maya at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Damian. Ang kanyang pahawak ay maliit ngunit puno ng lakas. Hindi po namin kayo iwan, Lolo Damian, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatak. Niligtas niyo po kami sa gubat. Ngayon, kami naman po ang tutulong sa inyo para iligtas si Lola Elena. Napatingin si Damian sa dalawang bata. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang isang tapang na hindi niya inaasahan. Nakita niya ang isang pamilyang hindi niya alam na mayroon pa pala siya. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin, isang lakas na hindi nakmumula sa kanyang sumpa, kundi mula sa pagmamahal nga nasa paligid niya. Ang kanyang pagnanais na maging isang nag-iisang martir ay nawala. Napagtanto niyang ang pagharap sa laban ng mag-isa ay hindi katapangan, kundi karuwagan. Ang tunay na katapangan ay ang pagtanggap ng tulong, ang pagtitiwala sa kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim at ang pulang liwanag sa kanyang mata ay bahagyang kumalma. Naging mas kontrolado. Tumingin siya kay Elias. Pagkatapos ay sa mga bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Kung gayon, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng isang bagong resolusyon. Hindi nila haharapin ang isang matandang aswang lamang. Tumingin siya sa kanyang bagong pamilya. Haharapin nila tayong lahat. Ang desisyon ay nabuo na.
Ang gabi ay ginugol nila sa paghahanda. Hindi na ito isang pagtakas. Ito ay isang pagsalakay. Kumuha si Elias na makumikinang na bato mula sa kuweba at ibinigay kay Maya. Ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa dilim, sabi niya. Si Leo ay nakaupo sa isang sulok, nakapikit, pinapakiramdaman ng liwanag sa kanyang kalooban. At si Damian, sa tulong ni Elias, ay nagsimulang yakapin ang kanyang kapangyarihan, hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang regalo na gagamitin para sa huling pagkakataon upang protektahan ang kanyang pamilya. Lumabas sila nga kuweba habang papalubok ang araw. Ang kanilang manino ay humaba sa lupa. Sila ay isang pambihirang grupo, isang engkanto, isang aswang, isang batang may dugong maharlika, at isang matapang na batang babay. Makakasama, tinahak nila ang daan palabas ng gubat, patungo sa isang bitag, handang harapin ang kanilang huling laban. Ang mansyon ni Isabel at Marco ay nakatayo sa ibabaw ng isang burol na tila isang itim na korona na nakapatong sa natutulok na bayan. Ang mailaw nito ay nakabukas lahat, nagliliwanag sa gitnang kadiliman na parang isang paanyay at isang babala. Pagsapit ng hating gabi, tahimik na dumating ang pamilya ni Damian mula sa aninong punong akasya. Natanaw nila ang eksena sa malawak na balkonaheng mansyon. Nandun si Lola Elena, mahigpit na nakatali sa isang magarang silya. Ang kanyang mukha ay payapa ngunit ang kanyang mata ay nagliliyap sa pagsuway. Sa tabi niya, nakatayo sina Isabel at Marco. Ang kanilang anyo ay kalmado at puno ang pagtitiwala sa sarili, na parang mahari at reyna na naabang sa pagdating ang kanilang talunang kaaway. Dahan-dahan silang lumabas mula sa kadiliman. Isang pambihirang grupo na lumalakad patungo sa bitag. Dumating ka rin, Tio, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikang ng gabi punong panunuya. Ngunit ano ito? Ito na ba ang iyong hukbo? Isang engkanto, dalawang paslit na nanginis sa takot. Tumigil si Damian sa paanan ng hagdanan ng balkonahe. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa kanyang kapatid. Hindi ako naparito para ibigay ang hinihiling ninyo, sagot niya. Ang kanyang boses ay matatag at malalim, walang bahid ng takot. Naparito ako para bawiin ang pamilya ko. Napatawa si Marco, isang tawang magaspang at puno nga paghamak. Pamilya, sabi niya. Wala ka ng pamilya, Damian. Ipinagpalit mo ang lahat ng iyan nung tinanggap mo ang batong kinatatakutan mo. Isang duwa. Ginamit mo ang kapangyarihan para sa posisyon, ngunit hindi mo kailanman lubusang niyakap ang tunay na biyaya nito. Lumakad si Marco pasulong, papalapit sa gilid ng balkonahe. Ang liwanag mula sa mansyon ay tumama sa kanyang mukha. Gusto mo bang makita ang tunay na kapangyarihan? Matanda! Ang kapangyarihan na walang pag-alinlangan, ang kapangyarihan na hindi natatakot sa sarili nitong kadiliman, at doon, sa harap nilang lahat, nagsimula siyang magbago. Isang nakakakilabot na tunok na mga nababaling buto at napupunit na laman ang narinig. Ang kanyang katawan ay lumaki at bumaluktot. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at makalyo. Mula sa kanyang likuran, dalawang malalaking pakpak na parang sa paniki ang marahas na lumabas. Ang kanyang makuko ay humaba at naging itim na mapatalim. Ang kanyang mukha ay humaba at naging mas hayop kaysa tao. Ang kanyang bibig ay napuno ng matatalas na pangil. Nang matapos ang pagbabago, ang nakatayo sa kanilang harapan ay hindi na si Marco. Ito ay isang dambuhalang halimaw, isang ganap at walang pagpipigil na aswang. Ito ang tunay na kapangyarihan, Damian. Umungol ito. Ang boses ay malalim at nakakatakot. Isang bagay na kinatakutan mo, probuang puso kong niyakap. Sa isang iglap, lumundag ito mula sa balkonahe. Ang kanyang pakbaksak ay yumanik sa lupa. Kaagad, sumugot ito kay Damian. Ang dalawang aswang ay nakbanggaan. Ang labanan ay mabilis at brutal. Sila ay naging maaninong naghahabulan sa dilim. Ang tunok ng kanilang masuntok at kalmot ay parang maga dagundong ng kulok. Ang mahalaman sa hardin ay nasira
Ang mabatong palamuti ay nangabasag, ngunit malinaw ang lamang. Si Marco ay mas malaki, mas malakas at mas mabangis. Bawat atake niya ay may layuning pumatay. Si Damian naman ay lumalaban ng may depensa, ginagamit ang kanyang karanasan, ngunit halatang hirap na sa purong lakas ng kanyang kalaban. Kunin ang mabata, sigaw ni Isabel mula sa itaas. Ang manatitirang alagad ni Marco na nagtatago sa dilim ay nagsimulang gumapang papalapit kina Elias. Ngunit si Elias ay handa na. Itinapak niya ang kanyang paa sa lupa. Manatili kayo sa likod ko, utos niya kina Maya at Leo. Mula sa lupa, mga baging na may matatalim na tinik ang biglang sumulpot. Mabilis na lumaki at pumulupot. Lumilikhang isang pader nga halaman sa kanilang paligid. Ang mga alagat ay napaatras. Ikinumpas ni Elias ang kanyang kamay at mula sa kanyang palat, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabok. Ang mahalimaw na sanay sa dilim ay napasigaw sa sakit at nabulag at sila ay nagsipagtakbuhan pabalik sa anino. Samantala, ang laban sa pagitan ni Damian at Marco ay lalong tumitindi. Itinulak ni Marco si Damian at bumaksak ito sa isang pader na bato. Bago pa makabangon si Damian, sinunggaban siya ni Marco sa lig at itinaas sa hangin. Mahina ka! Sigaw nga hali mo! Palagi kang naging mahina! Nakita ni Leo ang kanyang lolo na nahihirapan. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang kakaibang init. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang kanyang nunal ay nagliwanag ng todo. Isang alon ng purong berdeng enerhiya ang lumabas mula sa kanya. Hindi ito nakasugat kay Marco. Ngunit nang tumama ito sa madilim na aura ng aswang, ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa apoy. Napatigil si Marco at bahagyang nanghina. Sapat para makawala si Damian sa kanyang pakakasakal. Ginamit ni Damian ang pakakataon. Sumugod siya at sinuntok si Marco sa sikmura. Umungol sa sakit ang halimaw. Ang laban ay naging mas pantay. Ngunit ang galit ni Marco ay lalo lamang sumiklap. Mapeste! Sigaw niya. Tatapusin ko na kayong lahat. Habang ang dalawa ay muling naglalaban, nakita ni Elias ang pagkakataon. Ang atensyon ng lahat ay nasa dalawang aswang. Tumingin siya kay Lola Elena na tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mata ay matalas. Nakaintindihan sila kahit walang salita. Ikinumpas ni Elias ang kanyang daliri at isang manipis na baging na kasing taliit ng isang ahas. Ang gumapang mula sa pader na tinik dumaan sa damuhan at umakyat sa haliging ang balkonahe. Tahimik itong gumapang patungo sa likuran ng silya ni Lola Elena at nagsimulang kalagin ang magabuhol. Ang laban ay umabot sa sukdulan. Sa isang mabilis na kilos, nagawang itumba ni Marco si Damian. Dinaganan niya ito. Ang kanyang mga kuko ay ilang pulgada na lamang mula sa lalamunan ng matanda. Katapusan mo na, Tiyo! Umungol si Marco. Ang kanyang hininga ay mabaho at mainit. Si Isabel ay ngumiti, ang ngiti ng tagumpay. Hindi pa! Isang malakas na sigaw ang narinig. Si Lola Elena. Nakatayo na siya, malaya mula sa kanyang mga tali. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang isang supot mula sa kanyang bulsa, isang bagay na palagi niyang dala. Ibinuhos niya ang laman nito, isang pinahalong asin na binasbasan, dinurok na bawang at isang kulay pilak na pulbos diretso sa muka ni Marco. Isang nakakapasong hiyaw ang bumasag sa gabi. Ang aswang ay napasigaw sa matinding sakit. Ang banal na pinahalong iyon ay parang apoy na sumusunok sa kanyang balat at bumubulag sa kanyang mata. Napabitaw ito kay Damian at napahawak sa kanyang mukha. Umurong at nagwawala sa sakit. Ito na ang pagkakataon. Ang huling pagkakataon. Tumayo si Damian. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ngunit ang kanyang gamata ay puno ng determinasyon ng isang taong wala nang maaring iwalan pa. Ang huling laban para sa kanyang pamilya ay nasa kanyang makamay. Ang hiyaw ni Marco ay umaling-aungaw sa buwang lupain. Isang tunok ng purong sakit at pakabulak na nakpatigil maging sa hangin. Para kay Damian, ito ang tunong ng pagkakataon, isang sandali na nilihang tapang ang kanyang kapatid.
Sa kabila ng sariling mga sugat at ng nagwawalang halimaw sa kanyang kaloban, isang malinaw na layunin ang namuo sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtatapos, sa pagprotekta, gamit ang huling lakas na natitira sa kanyang katawan. Sumugot siya. Ang nawawalang si Marco na bulag sa sakit ay kumaawe-kawe ang kanyang matatalim na kuko. Iniwasan ito ni Damian. Ang kanyang magalaw ay mabilis at may katiyakan. Hindi niya sinubukang makipagsabayan ng lakas. Sa halip, ginamit niya ang momentum ng halimaw laban dito. Sa isang malakas na tulak, itinapon niya si Marco patungo sa isang nasirang baging ang bakal na bakot ng balkonahe, kung saan ang madulo ay naging matutulis na sibat dahil sa naunang labanan. Isang nakakakilabot na tuno na napunit na laman at nabaling buto ang narinig. Ang dambuhalang katawan ni Marco ay natuho sa bakal. Saglit itong nanigas. Ang nagbabaga nitong nga mata, kahit bulag, ay tila nakatitik kay Damian na may halong hindi makapaniwala. Pagkatapos, dahan-dahan, ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa kanyang halimaw na anyo ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang katawan ay umuusok, natutunaw na parang kandila, hanggang sa ang natira na lamang ay abo na tinangay ngang hangin ng umaga. Ang kadiliman ay nagapi na, ngunit ang tagumpay ay may mabigat na kapalit. Nang mawala ang kanyang kalaban, doon lamang naramdaman ni Damian ang sarili niyang sakit. Isang malalim na hiwa mula sa kuko ni Marco ang nasa kanyang dibdib, at mula rito ay umuusok ang itim na enerhiya. Bumaksak siya sa kanyang matuhod. "Damian!" sigaw ni Lola Elena, at ang buong pamilya ay tumakbo palapit sa kanya. "Lolo!" umiyak na sabi ni Leo. Hinawakan ni Damian ang kamay ng kanyang kapatid. Tumingin siya sa manggamukhang ang kanyang pamilya kay Elena, na sa kabilang lahat ay nanatili sa kanyang tabi. Kay Elias ang engkantong tagapagbantay. Kay Maya ang matapang na apo sa pamangkin. At kay Leo, ang kanyang pag-asa. Alam niyang ito na ang katapusan. Ang lason mula sa hiwa ni Marco ay kumakalat. At ang sarili niyang sumpa ay nauubos na. At sabi niya, ang kanyang boses ay mahina na. "Patawarin mo ako." Sa isang huling, desperadong pagsisikap, umubos siya ng malakas. Isang bagay na matigas at mainit ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Iniluwa niya ito sa sahig na marmol, ang itim na bato. Sa paglisan nito sa kanyang katawan, ang bato ay panandalyang nagliyab sa isang masamang pulang ilaw na tila isang huling hiningang kadiliman. Pagkatapos, ang liwanag ay namatay at ito'y naging isang ordinaryo, malamig at walang buhay na itim na bato. Kasabay nito, ang katawan ni Damian ay nagbago. Ang bahagyang pamumula na kanyang mamata ay nawala. Ang maanino sa ilalim ngang kanyang balat ay naglaho. Ngunit kasabay ng paglisan ng sumpay ang paglisan din ngang hindi natural na lakas na bumuhay sa kanya. Ngayon siya ay isang matanda at mortal na tao lamang na may malubang sugat sa dibdib. Malaya na ako, bulong niya at ipinikit ang kanyang mata. "Hindi! Lolo, huwag!" Humagulgol si Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-iyak ay may kasamang kakaibang kapangyarihan. Isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Ang kanyang nunalsalik ay kumislap na parang isang esmeralda. Humakbang siya pasulong, hindi na bilang isang batang natatakot, kundi bilang isang tagapakmana ng dalawang mundo. Inilagay niya ang kanyang maliliit na kamay sa ibabaw ng sugat ng kanyang lolo. Isang makinang na berdeng liwanag ang dumaloy mula sa kanyang nunal, sa kanyang nga braso, at lumabas sa kanyang nga palat. Ang liwanag ay pumasok sa sugat ni Damian. Ang itim na enerhiya na nakmumula rito ay nagsimulang umatras, na parang kadiliman na tinataboy ng bukang liwewe. Ang napunit na laman ay nagsimulang maghilom sa isang bilis na hindi kapanipaniwala. Ang pagdurugo ay tumigil. Ang kulay ay bumalik sa muka ni Damian. Ang kanyang mababaw na pahinga ay naging malalim at payapa.
Ang mahikang buhay na mula kay Leo ay mas malakas kaysa sa lason ng kadiliman. Habang nagaganap ang himalang ito, si Isabel ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa lahat ngang nangyayari na parang isang manonod sa isang bangungot. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang asawa lahat ay naglaho sa isang iglap. Siya ay isang basak na salamin. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Elias. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging awa. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang idinampi sa noo ni Isabel. Isang malambot na pilak na liwanag ang bumalot sa kanila. Makakalimutan mo ang lahat ngang ito. Mahinang bulong ni Elias. Ang galit, ang inggit, ang kapangyarihan. Mag-uumpisa ka muli. Malayo rito. Malayo sa aninong ang iyong mapagkakamali. Ang tensyon sa mukha ni Isabel ay nawala. Napalitan ng isang blangkong katahimikan. Tumango siya na parang isang batang sumusunod sa utos at tumalikot. Naglakad papalayo patungo sa isang bagong buhay na wala ng ala-ala ng kasama ang kanyang ginawa. Pinulot ni Elias ang itim na bato mula sa sahig. Ito ay malamig na ngayon sa kanyang palat. Ibabalik ko ito sa kailaliman ng lupa. Sabi niya, kung saan hindi na ito muling makakahanap ng pusong handang magpatukso. At sa isang kumpas, ang bato ay naging alabok at tinangaing ang hangin. Dahan-dahang iminulat ni Damian ang kanyang nga mata. Ang unang nakita niya ay ang mamuhang kanyang pamilya na liligo sa unang sinang ng araw. Humihinga siya ng malalim, isang hiningang ang isang mortal. Isang hiningang ang kalayaan. Ang araw ay sumikat na. At ang liwanag nito ay nagbigay buhay sa mga nasirang hardin nga mansyon. Magkakasama silang tumayo. Isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng trahedya at mahika. Si Damian, mahina ngunit buhay, ay inaalalayan ng kanyang kapatid na si Elena. Ang kanilang nga kamay ay makahawak. Ang mataon ng pagkahiwalay ay tuluyan ng natunaw. Si Maya at Leo ay magkatabi. Ang kanilang pagkakaiba ay hindi nahadlang, kundi ang mismong tulay na nag-ugnay sa kanila. At sa likuran nila, si Elias, ang tahimik na tagapagbantay, ang engkantong naging bahagi ng kanilang pamilya. Mula sa balkonahe, pinanood nila ang pagsikat ng araw sa kanilang bayan. Ang malihim ay mananatiling lihim. Nakabaon sa abo ni Marco at sa maalala ni Isabel. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan ay naisulat na sa kanilang mga puso na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatakpuan sa isang mahiwagang bato, kundi sa pagmamahal na kayang magilom ng anumang sugat. At ang isang pamilya, kahit pa ito ay binubuo ng isang albularyo, isang dating aswang, isang engkanto, at 2 batang may pambirang tadhana, ay maring maging pinakamatibay na kanlungan laban sa anumang kadiliman.